Shot puno! Haba! Ride safe! Ingat, sir! Walang daya yan, ha? Oh, 592. Yun, oh! Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-adventure! Ito na yung day 3 ng ride natin papuntang Bulan, Sorsogon. So, bali ngayong araw, ang ruta natin is mula Ligao City hanggang makarating ng Bulan, Sorsogon. So, bali nasa 140 km na lang yon. Pero sa side trip muna tayo sa Mayon sa Cagsawa Ruins. Yan, madadagdagan lang naman yan ng ilang kilometer. Kaya tara mga ka-adventure, samahan nyo ako. Let's go! So yan mga ka-adventure, time check is saktong 5:30. Ride out natin dito sa Ligao City. Yan, so from Taytay nga pala hanggang makarating dito, nakaka 453 km na tayo. Yun, oh! So ang ruta nga natin is Ligao City to Bulan, Sorsogon. Yan, ito na rin siguro yung last day ng ride natin papuntang Sorsogon. Yan mga ka-adventure, side trip muna tayo ng Cagsawa Ruins. Yan, sa Mayon. Para naman may picture tayo doon. Isa kasi yon sa mga gusto kong mapuntahan. Tsaka itong ni-ride natin, isa to sa mga dream ride ko. Yun! Itong binabaybay natin tong Ligao City, maghahanap ako ng makakainan. Kasi kagabi hindi na ako nakabili ng pagkain para may maalmusal sana bago umalis ng hotel. So, nawala na rin sa isip ko, siguro sa pagod na rin. Oh, baybayin na lang natin to. Panigurado naman may makakainan tayo dito. Andito na ako sa Kamalig mga ka-adventure. Shot puno! Mapag ngayon. So, nakarating na ako rito. Hindi pa ako nakakakain. Almusal. Hindi pa kita yung Mayon kasi maano ngayon, mapag. Maaga pa. So yun mga ka-adventure, eto, kain muna tayo ng almusal. Yan, andito na nga ako sa Kamalig Albay. Bali, ito yung kakainin natin. Yan, beef tapa. Tapos ayun, napa-extra rice para may sipa tayo mamaya. So bali, andito tayo sa Bigs. Yan, tara, kain muna tayo. Eto, bali, nagpalipas ako ng liwanag dito sa Kamalig. So dito sa Bigs. Yan, dyan rin tayo kumain. Masarap yung pagkain dito. So, kaya ako nagpalipas ng liwanag dito kasi napansin ko mapag. Tapos hindi natin tanaw yung Mayon. Yan, sana magpakita sa atin si Mayon kasi minsan lang tayo magbike dito. Pero, ang punta naman talaga natin is sa Bulan, Sorsogon. Kumbaga is, isa side trip lang natin yung Cagsawa Ruins para may picture tayo sa Mayon. Siyempre, andito na rin tayo eh. So, tara, ride out na tayo ulit. O eto mga ka-adventure, meron tayong na-meet dito na siklista rin, taga Laguna. Ayan, ano pangalan mo, sir? Ilad na lang, Ilad. Yan, si Sir Ilad. Yan, nagbabike rin siya rito sa Bicol. Ilang araw ka na rito, sir? Kagabi lang. Bakasyon lang, bakasyon. Ayan, thank you, sir, ha? Thank you. Thank you po. Ingat, ingat. Punta akong Cagsawa. Ride out na tayo ulit. Time check is 6:58 ng umaga. Yan. Nagpalipas lang ako ng oras doon kasi madilim pa kanina. So ayun, oh, nagpakita sa atin si Mayon. Kanina hindi pa kita kasi sobrang pagi talaga. Wow! Ang ganda ngayon mga ka-adventure, oh, buong buo. Panalo. Solid. Grabe, ang ganda talaga ng Mayon. So, nakikita ko na to kapag bumabiyahe, umuwi kami ni Tinambulan. Pero parang ngayon ko lang nakita na ganito to buong buo. Minsan kasi maulap eh, minsan mapag. Yan, mula rito sa bypass hanggang makarating ng Cagsawa Ruins is nasa 8.8 km pa. Yan, namnamin muna natin ang ganda ng Mayon. Solid, oh, perfect cone talaga.
nandito na ako sa Kamalig Diversion Road. Di ba sabi mo dito ako dumaan? Ayan, shout out! Father and son tandem. Pagdating dito mga ka-adventure, kaliwa tayo. Going to Kagsawa. Kagsawa Ruins. O eto mga ka-adventure, pagalong-galon lang. Andito na tayo sa Daraga Albay. So iniisip ko kung dediretso pa ako ng Legazpi or after natin ng Kagsawa Ruins, diretso na akong Bulan Sorsogon. Kasi may magandang spot din doon sa Legazpi na pictura, nakita ang mayon. Kumbaga may dagat tapos mayon. Perfect combination. Nalungkot ako kanina eh. Akala ko hindi magpapakita yung mayon. As in wala talaga makita kanina. Doon pa lang sa may binidyoan ko na may gin. Dapat doon pa lang kita eh. Siguro masyado lang tayo maaga. Mapag kanina. Pero alas 6 na yun eh. Alam ko pagka alas 6 maliwanag na eh. So dito hindi. Mapag tsaka madilim pa. Kaya kumain ako doon sa beach. Isang oras din tayo tumambay doon. Yan. Pagdating dito mga ka-adventure, kakaliwa tayo. Ayun o, may sign o, welcome Kagsawa. Yan, dyan tayo dadaan. Kasi pag dumiretso, yan na yung going to Sorsogon. Dyan tayo dadaan mamaya. Kaya nga pala dito sa main road, papasok ng Kagsawa. Nasa 600 meters lang. So tara, pasukin natin yan. Welcome to Kagsawa. Ganda ng view oh. Wow, bumbo. You know, ATV. Ingat po. So pagdating dito, kakaliwa na tayo. Kagsawa Ruins. Yun oh. Yan. So yun mga ka-adventure. Yan. Bali andito na nga tayo sa Kagsawa Ruins. Ayan oh. So ito yung simbahan na nasira. Tapos ayan yung mayon. So, time check is 7:35 ng umaga. Nakaka 472 kilometer na tayo. Picture lang tayo dito tapos padyak na tayo ulit. Hello guys, punta kayo dito sa Kagsawa Ruins. Galing na kami ng bypass para magpa-picture sa video. Naka-support nyo siya guys sa kanyang video. Punta siya dito, then diretso pa siya dun sa Sorsogon. Okay. So ingat sa rides guys. Okay, ano pangalan mo sir? Edmond. Edmond. Thank you sir ha, thank you po. Okay. Hello po, galing po kami sa Buanga del Norte. Wow, layo. Ano pangalan nyo ma'am? Lovely po, lovely. Hello Okay, po. thank you po ma'am. Ingat po kayo rito at enjoy sa pagpasyal. O ayun mga ka-adventure, may mga nag-shoutout pa. Grabe, ang lalayo. Taga Sambuanga pa si ma'am. Shoutout sir, ito rin daw shoutout. Shoutout sa Camotes Island, Cebu. Yo, taga Cebu. Tingnan nyo, ang lalayo ng mga nagpupunta rito. Pangalan sir? Kenneth. Okay. Thank you sir ha, thank you po. Bumili nga pala ako ng souvenir dito para may remembrance tayo dito sa pagpunta sa Kagsawa Ruins. So may shoutout nga pala muna ako bago tayo umalis dito sa Kagsawa Ruins. Yan, shoutout kay Rio Dique. Yan, taga Matinong Albay at saka kay RJ. Yan, shoutout po. Maraming salamat sa suporta nyo. O eto mga ka-adventure, inabot na tayo ng 8:25 ng umaga dito sa Kagsawa Ruins. Napatambay tayo, sobrang ganda kasi talaga. So sabi ni tatay na nakasalubong nating nagbabike,
Yung papunta raw sa Sorsogon, 2 oras daw. Sana all tayo, kayang kunin ng 2 oras yung Sorsogon mula rito. So siguro yung sinasabi niya is yung yung unang bayan ng Sorsogon. Tignan natin kung kaya. Medyo masakit ang hita ko ngayong 3rd day. Hindi ko alam kung bakit. Kahapon naman hindi eh. Yun o, ATV oh. Sana sa susunod na experience din natin yan. Paalam na yun. Pupunta pa ako ng Sorsogon. Maraming salamat at nagpakita ka sa akin. So kung saan tayo dumaan kanina, doon tayo uli dadaan. Babalik lang tayo. So siguro hindi na ako daraan ng Legazpi. Sa susunod na lang natin yung puntahan. Para maaga tayo makarating sa sa Sorsogon, sa Bulan. Dulo kasi yun mga ka-adventure. Para naman ma-experience natin na dumating sa pupuntahan ng maliwanag pa. Lagi tayong ginagabi. Mula nga pala rito sa Cagsawa mga ka-adventure hanggang makarating tayo ng Bulan Sorsogon is saktong 120 km. O di ba mahaba-haba pa, ilang oras pa natin papadyakin yun. Mga ka-adventure nga pala, mula Cagsawa hanggang makarating ng Matnog, nasa 121 km. So 1 km lang pala yung diferensya sa pupuntahan natin kasi nga Bulan ang pupuntahan natin, 120. Ayan. Pag galing pala kayong diversion ng Kamalig, puro pababa yung dadaanan nyo. Mukhang marami tayong ahuling pa Sorsogon ha. Ibinababa tayo ng husto eh. Ito, umahon tayo ng mga ka-adventure ng Daraga. Naalala ko ahon nga pala dito. Kasi nakikita ko to sa bus eh. Haba oh. Yun, natapos din yung mahabang ahon. So, lusong naman mga ka-adventure oh. Mahaba rin. Para kang umahon ng Teresa. Yan, Teresa Rizal. Teresa Climb. So, Bulkang Bulusan naman ang makikita natin dito papuntang Sorsogon. Yan, so yun mga ka-adventure, bali andito na tayo sa province of Sorsogon. So time check is 9:37 ng umaga. So grabe tirik ng araw dito sa Sorsogon. Ayan oh, sobrang init. Nauubos agad ako. So doon tayo galing oh. Lumusong tayo konti. Galing tayo sa ahon. Ayan. So ang kalsada rito, ahon lusong naman kaya kahit papano nakakabawi tayo. So tara, padyak na uli. Nagpicture lang ako rito para may remembrance ako na napuntahan ko to nagamit ng bike. Ito mga ka-adventure, nakalagay rito is Pilar. Yan, tapos doon tayo nagpicture oh. Yan, padyak na tayo papunta rito. Region 5 na pala tayo. Yun oh, nakapasok na tayo ng Sorsogon, tapos na tayo sa Albay. Mahaba-haba pa yung papadyakin natin, nasa 100 km pa kasi yung bahay nila Tin is nasa dulo pa, sa Bulan Sorsogon tayo pupunta. Dating dito mga ka-adventure, pag kumanang kayo, papuntang Donsol yan. Yan, sa mga mahilig mag-diving dyan. So alam ko dyan yung may yung may malalaking butanding. Yan, sa Donsol. Sana mapasyalan natin yan balang araw. So tayo, diretso pa tayo. So siguro papuntang Sorsogon City, nasa 40 km pa. Mahaba-haba pang padyakan yun. Tingnan nyo kalsada rito sa Sorsogon. Napakaganda. Pagka maganda yung kalsada, nasa Sorsogon na kayo. Yun oh. So, ganun pa rin. Ahon lusong pa rin yung binabaybay natin. Medyo makirot. Katulad niya, ahon ulit. Kanina pa tayo umaahon lusong mula Daraga. Na tayo mga ka-adventure, bayan ng Castilla. Yan, sa bayan ng Castilla, dito tayo nagsaktong 500. Konti na lang. Siguro nasa 80 km na lang mga ka-adventure. Andun na tayo sa Bulan Sorsogon. Tapos hanggang makarating ng Sorsogon City,
30 kilometer. Tukod mga adventure, grabe. Ang daming ahon. Saan tayo galing oh? Nasaan tayo, ahon pa tayo dyan. Parang ano eh, parang ahon siya ng ano eh, ng pililya pero walang katapusan. Mga ka-adventure, pag ruruta kayo pa Bicol, ang gawin nyo, ensayo kayo ng ahon. Huwag nyo akong gayahin, walang ensayo. Kahit sa patag, wala akong ensayo, pero kahit pa paano naman, nakakabawi tayo sa patag. So ito, medyo kumikirot na yung ahon kahit mababa lang. Kasi yun nga, nakaka 500 km na tayo mahigit eh. Pero siguro kung may ensayo, medyo swabe pa yung ahon natin dito. Dati pag may mga year-end ride, nag-ensayo talaga ako isang buwan. Yun nga, naglalaps ako sa dome sa 10 laps, 5 laps. Yan, halos araw-araw yun. Eh ngayon wala. Wala ni isang ensayo. Buti kahit pa paano, naka 500 km na tayo. Ayan, lusong uli oh. Tapos ayun, naon uli. Ganun lang. Ganun lang yung mga kalsada dito. Bili ako ng ano, mga ka-adventure, chocolate doon sa tindahan na yun, flat tops. Parang ano eh, parang nangihina na ako eh. Mukhang kailangan ko ng energy. Sa wakas, nakatakim din ang lusong, mga ka-adventure. Grabe yung inaon ko, ang haba. Naumay ako, nakailan tukod din ako. So sana mahaba yung lusong na to para makabawi-bawi man lang sa bagal natin. So itong part na to, Sorsogon City na to. Pero wala pa tayo sa mismo town proper ng Sorsogon City. Dito pa tayo sa bundok eh. Pagbaba natin, malapit na tayo sa town proper ng ano, ng Sorsogon. Yun lang, ahon ulit. Ayun o, may ahon ulit sa unahan. Dagat na yung gilid, mga ka-adventure. Ang dami natambay oh. Ang ganda rin oh. Parang ang sarap mag-picnic dyan sa hapon ah. Ito yung mga rider dito rin nagpapahinga. Sarap! Yun oh, amoy dagat na! Parang ngayon ko lang napansin to ah. Kasi pag nabiyahe, hindi ko pa nakikita yan. Yan. So yun mga ka-adventure, nagpahinga uli ako doon sa may tindahan. Tapos nag-refill ako ng tubig. Grabe na yung init dito ngayon. Nangungurot. Tsaka wala na akong maisipa. Pagdating natin sa city, kakain na ako doon. Mag-aalas 12 na rin naman eh. Ang target ko talaga, Sorsogon City, dapat alas 12, nandun na ako. So mag-12 na, late na ako. Nasa 8 kilometers pa ata. Papunta ron. At 12:30 na tayo dumating dun ah. Grabe, puro ahon pala. Ina-expect ko puro patag na eh. Kaya pala nakakapagod, nandito na tayo sa Barangay Kapoy. Ayan oh. Ganda ng view, ang ganda ng bundok. Ano kayang bundok yan? So kanina nung umaahon tayo, halos kalibel natin yung mga bundok eh. Kumbaga sabi ko nasa mataas na lugar ako. Nasa isip ko lulusong tayo na mahaba. Hindi ko man lang na-feel yung lusong. Init kanina, biglang dilim oh. Mukhang mauulanan na naman tayo. Huwag naman sana. Ganyan lang para makulimlim. Grabe kasi init dun sa may ano, sa nadaanan natin. Minsan kasi ganun, pag sobra init, uulan. Malapit na tayo sa city, 4 kilometers na lang. Eto mga ka-adventure, umulan na. Matila muna tayo, baka daan lang yan eh. Maliwanag kasi rin ha, dito lang dumilim. Kain muna tayo mga ka-adventure habang nagpapatila. Kanina nandun ako. So ang sasarap pa naman nung ulam dun sa unahan, kaso wala silang kanin. So ulam lang daw talaga ang tinitinda nila, tsaka take out lang.
So ito, meron na naman kainan dito. Crispy King na naman yung kinainan natin kagabi. So pwede na yan kasi nagugutom na rin ako. Kain na tayo dito. So ang plano ko talaga, bandaron pa ako kakain kaso dito bumagsak yung ulan. Pero ready na ako. Naka-plastic na yung mga gamit ko. Lulusob na sana ako. May nakita ako dito. Kakainan ko na to. Tsaka yun, malakas pa yung ulan. So pagtapos natin kumain, tas umuulan pa, laban na natin. Kahit umuulan pa yan para hindi sayang yung oras. Yan. So yun mga ka-adventure, ito kain muna tayo. So dahil nga nandito tayo na naman sa Crispy King, so ito kakainin natin manok tsaka 3 bola-bola tas kanin. Pag nabitin, extra rice tayo. Yan. So yun mga ka-adventure, ito mag-aalauna na. Padyak na tayo ulit. Sayang yung oras na naman natin. So ayun, pag ride out natin wala naman ng ulan. Pero malamig. So tuloy na ang laban. Ang ganda ng municipality ng Sorsogon City. Pagdating dito mga ka-adventure, kaliwa tayo. Going to Sports Arena ng Sorsogon City. Sakto lang pala mga ka-adventure na hindi tayo lumusob sa ulan. Kumain muna tayo. So iniiwasan ko kasing mabasa yung cleats ko kasi ang hirap pumadyak ng basa ang cleats. Pero nakakawala talaga ng lasπag kapag naulan na. Yun nga lang, hirap magpatuyo ng cleats. Kaya tinapat ko sa aircon yung cleats, buti natuyo. Ito mga ka-adventure, ito na yung sports arena ng Sorsogon City. Ang ganda oh. Laki pala na ito sa personal. Ayan oh. Shout out kay MD Shots. Malapit sila rito eh. Ayan oh. So picture muna tayo dyan. Padyak na ulit tayo para hindi tayo gabihin. So ang target ko ron mga 4 or 5, sana makarating na tayo doon. Pero tingin ko mga 5 PM na tayo makakarating doon. Kung walang mga ahon alam ko maahon pa yung sa parting Irosin saka sa 13. So pagdating doon medyo kabisado ko na. Kasi naglalaboy kami sa Irosin Yan, naliligo kami sa hot spring. Ewan ko yung part nung kasiguran kung puro ahon doon. Sana naman patag na para naman makabuelo-buelo tayo. Kahit takbong 25 lang, masaya na ako So yun nga, maintaining ko lang talaga 25-30. So minsan pag nakakabuelo, nakaka-35 pero madalang. Kasi mahaba naman yung biyahe natin. Mahirap sumagad ng 40. Saka wala naman tayo ensayo. Mahirap yun. So, itong right side, ito yung SM Sorsogon. Ayan. Mainit na, pero yung mga gamit ko nakasupot pa rin. Aray ko! Kailan nag-setup? Tsaka huminto yung ulan. Okay na rin yan para hindi matilansikan. Pinagbabawal na technique yung mga yun Hoy, sama! Ayun nasa truck. Sa kaya mga papunta yung mga yan. Ayun yung tumawag sa akin, kargado daw Ayun Lugi! Mga ka-adventure, 12 kilometers kasiguran. Yan, nagbabasa rin kasi ako minsan ng mga markings. Yung kulay dilaw na bato. So, pag may sign kayo nakitang ganun, yung nakasulat na kilometer doon, ano na yun, kumbaga town proper yun. Hindi yun yung sa pinaka-boundary. Pag mga ganitong diretsuhan, malaking bagay yung may kapalitan ka sa trangko. Pag solo ride ka, wala. Salo mo talaga, buong ride. Kaya yun, mula Taytay hanggang rito, salo natin talaga hangin. Wala tayong kapalitan sa trangko Pagdating dito mga ka-adventure, dito tayo sa kanan kasi pag kumaliwa, papuntang Gubat yan. Gubat Sorsogon. Laki ano kaya yan? Pili, ang laking pili. Grabe, ang lakas ng hangin. Lugi talaga pag solo.
Ganda oh, may lake dito sa gilid oh. Ayan, umaraw na naman. Kala ko ulan na naman eh. Ay ko, kailan na naman nagsuot tayo ng arm sleeve. Uulan na naman. So dito sa part na to, umaraw. Dun sa dinaanan natin kanina, madilim. Ano? So yan mga ka-adventure, dito na tayo sa Kasiguran. So yung marker, nag-zero na. Ito, bandang Kasiguran, may mga ahon pala oh. Matarik din oh. Gapang na naman. Oh mga ka-adventure, andito na tayo. Huban. Dito na tayo mga ka-adventure sa bayan ng Huban. So ayan yung Huban oh, na sign nila. Tapos meron silang view deck dito. Madilim dun oh, mukhang umuulan dun ah. So shoutout nga pala kay Sir June Ride Out. Yan sir, pasyensya na, baka hindi na po ako makadaan dyan sa inyo sa Huban. Kasi baka gabi na ako papuntang Bulan. Medyo malayo pa yung papadyakin ko. Tsaka hindi ko kabisado yung daan, baka may ahon pa or patag. Kasi dito sa part na to may mga inahon pa ako. Yan, sana puro patag na para maaga ako dumaan ng Bulan. So sir, pag nasa Manila ka, kita-kits na lang tayo doon. May bahay ka naman sa Manila eh. Padyak na uli mga ka-adventure. Ayun oh, may bundok sa harap. Ayan na ba yung bulusan? Sana magpakita sa atin yung bulusan. May view deck kasi yan bago dumating Kilatin. Ba, may aso pa. Yun oh, nakatikim din ang lusong oh. Sana puro lusong na lang no, para makarating agad tayo ng Bulan. So may mahaba kasi tayong inahon, kaya ito lulusong tayo ngayon. Pagdating dito mga ka-adventure, kakaliwaan na tayo. Kasi pag dumiretso tayo, pahuban yan. Papunta rin Magallanes, may daan dyan. So soon, iikot tayo dyan. Kasi maganda pasyalan yung Huban eh. Tsaka Magallanes. Nandun yung mga bahay na luma, parang sabigan. Tsaka maganda rin yung yung arena ng Magallanes, para ka nasa Italy. Tsaka sa Magallanes din matatagpuan yung yung malaking bangka, yung ginamit ni Magellan. So, pero lang yun replika na lang yun nandun. So ayan sa Huban ganyan yung mga bahay dito. Napakadilim naman dito, mukhang bubuhos na naman ang ulan. So siguro kanina mga ka-adventure, dito sa part na to, hindi umulan kasi tuyo yung kalsada oh. Or natuyo lang. Kasi after nung ulan, grabe yung init. Ito, mukhang uulanin na naman tayo sa Irosin. So mula rito hanggang Irosin, 10 kilometer na lang. Tapos kasunod na bayan na nung Kilatin na, Bulan na. May araw dito, pero dito sa harap madilim. Ayan na tayong bulusan mga ka-adventure. Sarap natin. Mukhang maulan dun sa part na yun. Ang dilim eh. Ang laki din Hindi pala 10 km, 14 km pa. Papuntang Irosin. Ayusin ko lang yung gamit ko. Uulan baka mabasa yung ibang gamit. Pagod! Nandito na tayo sa Irosin. Kapapasok lang natin, nabasa ko yung sign sa gilid. Ayun mga ka-adventure may Bulos Crystal Spring. Ayan sa baba liguan. May liguan pala ron. So dito sa Irosin mga ka-adventure, maraming hot spring dito. So katulad nga yung pinagliliguan namin yan sa San Benon. Maganda ron, sobra. So ayan na yung bulusan Mamaya may spot yan na pwede natin pag-picture. Mount Bulusan. Yan yung Bulkang Bulusan. Yan. So yun mga ka-adventure, yung torre sa harap, yung parang malit na circle na yan. So yan yung sign ng Irosin. So mag-picture tayo dyan. Konti na lang, Bulan na tayo. Yun mga ka-adventure, time check is
3:20 ng hapon, nandito na tayo sa Irusin. So ito yung pinaka-sentro ng Irusin. Ayan yung bike natin, nag-picture tayo dyan. Ayan yung story nila. Tapos may nakalagay rito, Bulusan, 164 km. Ayan, dyan yung papuntang Bulusan. So yun oh, ang ganda ng view. Ayan, dyan tayo nang galing, tapos dito pa tayo pupunta. So mula pala rito sa kinatatayuan natin papunta dun sa Bulan Sorsogon is nasa 20 km pa. Tara, padyak na tayo para makaraos na. Sa part na to medyo familiar na ako kasi nakakarating naman kami ni Tin dito kapag nasa Bulan Sorsogon kami. Yan, tapos kinita na namin dito si J. Yan, shout out J. Kasi taga dito yung mama ni J. So si J, makakasama ko sana sa ride na to tapos hanggang Irusin siya. So busy sila sa business nila eh. Kasi pag ganitong bare months, malakas yung negosyo nila. So tara, padyak na, 20 km pa. Isang oras din yan kung maganda sipa natin. Kaso wala na yung sisipa eh. Pagod na. Mga ka-adventure, konting tiis na lang. Mamimit ko na yung taong mahal ko, namimiss ko na kasi yun eh. Ilang araw na kami hindi magkasama. Halos 1 linggo na ata. Kasi nauna si Tin dyan. Mapapalaban tayo dito sa ahon na yan. After nung ahon na yan, alam ko, may ahon pa dun sa may 13. Yan, kung saan yung daan papuntang Mato. Alam ko itong kalsada na to, diversion road yan papuntang Matnog. Pero di ako sigurado ah. Ahon! Mahaba rin yung ahon na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede mag-picture dyan, kita yung Bulusan. Tapos may word pa na Irusin. Saglit tayo dyan. Ito, huminto muna tayo dahil ang haba ng ahon. Yan, dyan tayo umahon. Tapos ito yung view dyan. Ayan, kitang kita yung Mount Bulusan na yun. So yung vulkan pala na yan is active pa. Tara, ahon na ulit. So konti na lang, bulan na tayo. Tuloy ang ahon. Konti na lang, malapit na tayo dun sa sa 13, yung 3 leon. Ayun yung intersection papuntang Matnog. Ayan oh. Ang tarik din ng ahon oh. Haba. Tapos sa dulo ito, lusong na. Ito mga ka-adventure, nandito na tayo sa 3 leon. Ayan, dito sa 13. Ayan oh. Sarap natin. Pag kumaliwa, going to Matnog. So pag dumiretso tayo dyan sa kanan, is going to Bulan. Picture muna tayo dito, siyempre. Mula nga pala rito sa 3 leon, papuntang Matnog is nasa 14 km pa. So papuntang Bulan is nasa 13 km na lang. Tapos dyan tayo nang galing. Konting-konti na lang. Mukhang hindi tayo abuti ng ng dilim. Konting ahonin na lang to. So dito puro ahon dito papuntang Matnog. So tara, padyak na tayo. Sa part na to, maganda na kalsada dito. Punta tayo dun sa Bulan. May mga ahon dito kaso konti na lang. Kapraso na lang. Kaya na natin tiyagain yan. Ride safe! Ang ganda ng kalsada talaga dito. Ingat sir! Saan galing? Yan, may mga bikers tayo na daanan galing pa ng Bulusan. Taga dito lang yun, panigurado. Ingat! Dami nagbabike dito. Galing kayo dito mga ka-adventure, dyan sa left side, yung sakay ng bus pa Manila. So tayo, diretso pa!
Walang kasawaan. Na mahabang diretso lang naman na to, wala nang ahon dito. So yan mga ka-adventure nga pala, habang papalapit na tayo dun sa dulo, so magpapasalamat nga pala ako sa Panginoon sa paggabay niya sa atin. Grabe, ibang iba ka talaga Lord. Maraming salamat. 3 araw mo akong iningatan. At syempre, maraming salamat din sa mga sumabaybay sa biyahe ko na to papuntang Sorsogon. At maraming salamat din sa mga nagdasal, nag-alala, yan, at tumulong sa akin. Yan, sa mga tropa ko, maraming salamat. Sa family ko. At syempre, sa girlfriend ko, maraming salamat. So habang pumapadyak talaga ako, naghahanap na siya ng tutulugan ko para pagdating ko dun sa lugar na yon, is hindi na ako mahirapang maghanap pa. Yun o. Salamat sa inyong lahat. Yan, sa mga subscriber ko nga rin pala, maraming salamat sa inyo. Grabe, ang solid nyo. Ang dami nyo nagko-comment. Hindi ko na kayo maisa-isa, hindi ko na kayo ma-replyan isa-isa kasi pumapadyak ako. So siguro magkakaroon ako ng time para replyan kayo kahit late na, pero lahat naman yun nababasa ko. Konti na lang. Yan, bago ko nga pala tapusin yung video na to, syempre mag-shoutout muna tayo. Yan, kasi may mga ilang nag-message sa akin, nag-comment na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Coach Arlene Rodriguez, founder ng Batang Far East, Batang Court. Shoutout na rin sa Rico family, Leonso family, Sanchez family, Olermo family, at kay Sir Chi Racho. Yan, shoutout po. Shoutout na rin sa inaanak niyang si Cassie De La Rosa, gold medalist ng Women's Basketball Philippine Team. Shoutout na rin sa Team Harmless at sa Team Tuloy. Yan, sa mga gusto nga pala magpa-shoutout dyan, comment down below, shoutout natin yan next video. Maraming salamat po. So yan mga ka-adventure, finally andito na tayo sa Bulan. So ayan yung sign ng Bulan, oh. Ayan nakalagay, I love Bulan. Tapos ayun yung simbahan. Ito yung tourism office. Yan. So bali naka 592 kilometers tayo. Ayan oh. Walang daya yan ha. Oh, 592. Grabe. Kala ko abutin tayo ng dilim, no? Maliwanag pa. Ayan, picture muna tayo dito. Tsaka dun sa may simbahan. So paano mga ka-adventure, dito ko natatapusin yung video. Pauwi na ako kilatin para makapagpahinga na rin. So muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Yan, maraming salamat sa inyo. Happy New Year sa inyong lahat. Kita-kits na lang tayo next year. Paalam!